ng San Bartolome. Sa mga unang taon, ang koro ng Bukluran ng Tuktukan ay humarap sa isang mahirap na sitwasyon nang ito ay mabuwag. Ngunit ika nga, sa isang pagtatapos, ay dumadating ang isang bagong simula. Noong mga panahong ito, isang grupo ng mga teenager ang naimbitahan na tumulong na buhayin ang koro sa ilalim ng patnubay at panghikayat ni Romano Dumagat. Lalong lumakas ang enerhiya nilang sangkabataan na may pagmamahal sa musika at taos-pusong pagnanais na maglingkod sa simbahan nang sumali si Brother Alan Estacio upang maging organist ng grupo noong 2003. Ang kanyang presensya ay naging pundasyon sa paghubog ng tinatawag na ngayon bilang San Bartolome Choir. Kaya naman bilang paggunita sa 24th anniversary ng Koro San Bartolome, hatid namin ang walang hanggan at walang sawang paglilingkod. Hello, my name is Rodel Ramirez, 24 years in the service. Nag-start ako as tenor, but right now, I'm a bass. I'm Jerry. I'm also tenor and been in the service for 24 years. San Bartolome Choir started April 2002. A group of teenagers were actually invited and we were invited to form a group and to also serve as the choir of Bukluran of Tuktukan with the guidance of Brother Manny Dumagat. And then eventually, Brother Alan Estacio, the late Brother Alan Estacio, joined in 2003. So, nag-start talaga yung San Bartolome Choir, more on mga kabataan talaga. So, mga ranges 13 to 14 years old. So, most of them are girls talaga. Tapos kami naman ni Jeric yung lalaki. And then, tumagal, maraming nagbago, maraming nadagdag, maraming nabawas. Tapos ayun, hanggang sa, until now, nandito pa rin kami after 24 years. Nandito pa rin kaming dalawa. At kaming dalawa na lang ang natin. So, nung mga panahon na yon, wala kasi kaming conductor talaga. So, kami lang talaga yung nagtuturoan ng mga tono. So, nakikinig-kinig lang kami sa ibang choir, nagpapasyal-pasyal kami sa iba't ibang parish para may matutunan namin yung mga iba't ibang tono. So, real struggle talaga yun kasi mahirap pag wala kayong conductor sa choir. Pero dahil na kami, very dedicated kami, very passionate kami sa ginagawa namin. So, ayun, natutunan namin yung mga iba't ibang kanta in our own ways talaga. And yun, sobrang saya kasi iba't ibang tao yung makilala namin. One of the struggles that we have experienced before na nag-start kami is yung when we became busy sa school and other commitments. Nagkaroon ng gap attending some mass and services, but eventually yung passion namin yung mas nalaig because we really want to serve our the basilica and we want to serve the church. So that's why we continue and also eventually sa mga nagdaang taon nagkaroon din kami ng chance not just to sing sa church but also to serve and parang we did some of the charity works or mga feeding programs and the like mga iba't ibang kawang gawa na hindi lang sa church namin pero outside the community. So yun talaga yung ginagawa namin kasi yearly we want to yung i-give back yung mga blessings na natatanggap namin. Yeah, especially sa barangay Tuktukan kung saan yung Bukluran. Sa paglilipas ng mga taon, pinalawak pa ng koro ang misyon nito hindi lamang sa loob ng simbahan, ngunit pinaabot pa ito sa puso ng bawat komunidad. Ang kanilang mga boses ay hindi lamang narinig sa mga himno at kanta sa simbahan, kundi sa mga aksyon din na magkalat ng kabutihan. Nag-organisa sila ng iba't ibang mga proyektong nagdulot ng kagalakan at pag-asa sa marami.
Ngayon, ang koro ay tumatayo bilang isang testamento ng katatagan at pananampalataya. Ang nagsimula bilang isang maliit na grupo ng mga teenager ay naging isang pangmatagalang institusyon na nakakonekta sa parehong musika at serbisyo. Ang San Bartolome Choir ay patuloy na nagbibigay inspirasyon na nagpapaalala sa lahat na kapag ang mga tinig ay nagkakaisa sa pag-ibig at layunin, maaari silang bumuo ng isang bagay na tunay na nagtatagal.